Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Tuesday. Hi, partner! Hello. Test mic. Pag test ano mic, pala, test. pag sa radio tsaka sa FB Live, hindi siya ganun kalala pakinggan. Ay, talaga Ni-review ba? ko hindi ka masyadong Kiko Maching. Pero sa real life, ano po, papunta, pahimlay na po. Oo, pinagsama-samang Renz Verano. Yan, Kiko Maching, Negi. Yan, di ba? At saka po sino pa ba yung Basta yung mga malalalim yung boses na papunta na sa paghimlay. Yun, Sarang Hamid na po. Yan, ganyan. Yan ang ano. So far, so good. Pero siya, hindi siya masyadong yung mukhang may sakit, ganun ang dating. Ganon. Yung pahimlay ang dating, no? Oo, hindi. Mabuti naman parang kung kakayanin pa. Hindi, tsaka mas okay ka ngayon kaysa kahapon. Kahapon papunta ka na talaga sa pagtagos ng pader Parang yung magugulat ka, nag-fist bump tayo, tumagos ako sa'yo. Parang yung leave mo parang eternal, ganon. So mabuti-buti naman na wala ka ng sore eyes. Wala naman. Allergy daw sabi ng doctor. So buti na lang walang infection yung lalamunan. Correct. So ano lang yan? Good. Pagod? Ano daw? May nalanghap siguro ako. Trigger allergies. Ay, yon. ganon. And combination with sipon. So post-nasal drip din. Hindi lumabas yung sipon. So may mga ganyang klase mga eksena talaga. But one good thing is walang infection. True. Yun yung pinakamahalaga po dyan. Diba? At least ang iintindihin mo na lang ngayon, partner, yung tulo mo. Charot. Huwag ka nga maingay. Hindi ko nga sinasabi yun. Kala mo tapos na infection Kailangan antibiotic na nga ako. Ilang rounds na yan? Hindi pa gumagaling yung tulo. Charot, diba? Tulo sa lalamunan. Galing sa sipon. Post-nasal drip. Yes. Yun naman yung ibig sabihin nun. Grabe, partner, nag-iba ka na talaga, ha? Dati naman. Dati naman, nauusukan ka ng bonggang-bongga. Hindi ka nagkakasakit. Oo nga. Ngayon, pa-allergy ka na nalalaman. Meron ka pa mga pollen na nalalaman. May mga nalanghap na nalalaman. Hindi ko alam. Samantalang dati singa-singa lang, no? Nakukuha na gumagaling na agad. Hindi ko nga alam, partner, kung umarte na lang ba talaga tayo, tumanda, or pumangit na din talaga yung quality of air. Posible. Lahat ng factors. Lahat ng factors na nabanggit mo. Tumanda yes. Kaya medyo mahina na. Tapos ano pa yung isa? Medyo sensitive na tayo umarte kasi medyo nakaluluwag-luwag na, 'di ba? Dati bahing-bahing, ngayon allergy. Lahat kaya ng pollution na langhap natin noon. Hindi naman din nagkakaganito Sa correct, 'di ba? Diba? 'Di ba? Tapos syempre nandiyan na yung iba na din talaga yung quality of air natin. Totoo 'yun. Kaya nga 'di ba nung ang daming triggers dahil sa mga viral na kung ano-ano kumakalat sa hangin. Correct. Di ba nung time naman natin, partner, nung medyo bata-bata tayo, hindi naman nauuso yung pa-filter. Oo. Yung pa-filter, pa-ionizer, pa-humidifier, mga ganyang kemerot, wala. Di ba? Electric pan nga lang paypayan mo. Hindi, buksan mo ng bintana, yun na yun Hindi, tsaka hindi lang, partner, electric pan nga natin, ang kapal-kapal, kasing kapal na mukha natin yung kabok Ang tawag doon, alikabok na may konting electric fan. Muntik maging electric fan. Ganyan yung mga electric fan sa Pilipinas Muntik lang na maging electric fan. Nakakalurke. O whatever it is, mga kabisyo, katulad nga ng sinasabi namin for the past few days, listen to your body. So kapag sinabi ng katawan mo na magpa-check up ka na, hindi mo lang basta iinuman yan ng mga regular mong iniinom. Pero syempre nakakatulong yan. Yung kilala mo yung katawan mo. Alam mo na kapag nakakaramdam ka ng ganitong kate, may iinumin ka ng ganitong gamot. Very good yan. Pero syempre, mas maganda din kapag
kumonsulta po tayo sa eksperto. Listen to our bodies. Kasi ayaw naman natin matatapos ang taong ito, di ba tapos din ang buhay mo? Correct, ayaw diba? natin mangyari yun, malungkot na pagtawid ng bagong taon yun. Gusto natin sabay-sabay tayong tatawid sa 2024. Ng masigla. Correct, ng masaya, ng healthy, ng ayos, di ba? Totoo ka dyan. Sa True Lalo at walang halong Eklavu. Ano, nagpa-schedule ka na ba sa parlor? Ha? Nagpa-schedule ka na? Wala pa kasing 13th month. Yung mga kilala ko, nagpa-schedule na. Edi kayo na may 13th month, diba? Magpapariband na sila. Go! Galingan nyo dyan. May schedule talaga. Magbigay kayo ng maayos na tip. Ganun. Ay, ang dami kasi nagpapariband. Nakakaloka talaga. Punuan na naman ng mga salon. Yes. Oo. Sabi ng isa nating tambalanista, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2011. Grabihan sa mga Christmas parties. Gusto ko lang pong i-share yung nakakalurkay kong experience na ayoko na pang ulitin kahit kailan. Meron po kasi kaming costume party noong karaang Saturday. So, syempre, sobrang todo ako talaga sa effort. Basta alam ko sa sarili ko na effort ako. Kaya lang, nakakainis kasi talo ako. Hindi tuloy ako makaget over sa aking pagkatalo. Next year, ayoko nang sumali. Thanks, tambalan. God bless. Ayan. Ano ba kasing ginawa mo? Yung effort ka? Ano ba yung effort na effort? Baka tumalon ka. Galing kisame papuntang ground floor. Sa bagay, partner. Kahit effort yun, hindi maganda yun. Di ba nga? Hindi, alam mo, nakakalurkay talaga yung ganun. Yung sobrang effort ka, tapos natalo ka. Gets ko yung ganyang klaseng pakiramdam diba? Pero it doesn't mean na pag natalo ka, hindi ka nauulit. Diba? Don't give up, sali lang ng sali. I mean, dadating din ang moment mo. Ganun talaga yun. Yung akala mong ikaw na yung pinakamakinang, yung ikaw na yung pinaka-shining, shimmering, splendid, ikaw na yung pinakamalaking costume, diba? Tapos magugulat ka, eto lang yung nanalo. May mga ganun kasi talaga. Totoo Next time kasi, magpalakas ka dun sa mga judge. Ang hirap kasi sa'yo, wala kang pakisama. May ugali ka kasi. May factor yun, kaya di ka nanalo. Ayan. Yung mga judge galit sa'yo. Correct. Ako personalan kasi to. Naniniwala ako, partner, na may ganon paminsan. Diba? So kung wala kang pakisama, medyo ligwak ka. Charot. Alam mo naman dito. Alam mo naman diba? Sa Pinas. Palakasan. Iski. Chareng. Hindi, pero totoo yan. Importantations na lagi ka pa rin sumasali. Alam mo, gets naman natin yung nakaka-disappoint kapag ka natatalo. Diba? Totoo naman in any aspect. Diba? Pero it doesn't mean that it will be the last time. Correct. At hindi ka na pwedeng sumali ulit at hindi ka na pwedeng mag-effort ulit. Masaya naman yung nag-e-effort Sa totoo lang din. Totoo yun. Diba? Yung pag-e-effort minsan nakala kasi natin nabigyan na natin yung best natin May ganun tayong thinking, di ba? Binigay ko talaga best effort yun. Minsan kasi, ang tinitingnan lang natin yung kakayanan nung nakikita natin, meron kasi tayong kakayanan, meron ibang kakayanan na hindi natin nakikita. Correct. Meaning, yung point of comparison. Ano yung sinasabi natin dito? Akala mo pogi ka na, pero pag lumabas ka, hindi ka pogi. Pag tinabi ka pala dun sa talagang tunay na pogi, pumapangit ka, di ba? Akala mo costume na lang, partner, para hindi masakit. Huwag na itsura. Wrong example. Bad example, nakakasakit. Diba? Nakakapanakit ng damdamin diba? Yung akala mo kasi minsan maganda ka na, pogi ka na, pero pag napatabi ka sa iba, totoo yun. Diba, ang pangit mo pala. Totoo yun. Alam mo, partner, lagi ko yung nararamdaman kapag halimbawa nag-host ako ng event, tapos di feeling ko, ganda-ganda ko, diba? Tapos, bis ka na, effort ka. Lagi naman ako nag-e-effort every day, ganyan. Tapos kapag tinawag ko na yung artista, lumabas na siya, naka-t-shirt lang siya, partner, mas maganda pa siya sa akin. Nalampasan ng wala sa oras. Kasi may mga comparison. Yes. So yun yung sinasabi natin, di ba? So maaaring talagang, yes, nagtodo effort ka. Totoo, ang taas-taas ng headdress na suot mo. Ikaw lang nga yung may palikpik na ganyan, di ba? Pero hindi ibig sabihin na ikaw na kaagad ang pinakamaganda, pinakapogi, pinakamakinang, di ba? Di ba? Kasi pag nung pinagsama-sama, nakita mas magaling pala yung iba. Actually, ganun yun. Nung pinagsama-sama, di ba, ikaw pa nga ang alin ang naiba. Mas nakakasakit ka. Ganun talaga, partner. Sakitan ang kusakitan. Kailangan natin tanggapin. Masakit ang katotohanan.
Hindi, pero totoo yun. Correct. Such is life. Ganyan ang competition. Totoo naman, in-effort ninyo. Actually, kung minsan nga, kung titingnan, kunyari, sa group presentations, diba? Kung iisipin mo, parang ikaw na to eh. Kami na to eh. Ako na yung panalo eh. Parang imposibleng hindi. Pero hindi. Iba yung thinking nun judge eh. Totoo iba sila yun. mag-isip. May iba silang tinitingnan. Or for example, baka sobra kang effort na effort, pero wala ka sa kategorya. Uy, nangyari yan, partner ha. Nagreklamo talaga ako nito. Isang beses. May isang Halloween party. So, ang Halloween na costume party, alam mo na, pagdating sa mga bagets ko partner, lalo nung maliliit pa sila, talagang yan, ine-effortan ko talaga yan. Oo, Gagastosan ko yun. Career mo talaga yun kinakareer ko talaga yan. So, pag sinabing superhero, sisiguraduhin kong lumilipad sila. Ganon. Sisiguraduhin ko yung kapa nila mas malaki sa carpet ng hotel. Ganun ako. So, meron isang effort. Correct. Meron isang Halloween na kids party na ang theme is superhero. So naturally, ang costume ng mga anak ko mga superhero sila, may kapa, basta may mga pa-costume. Tapos may isang dumating, Christmas tree siya. At nanalo yung Christmas tree. Bakit daw? Hindi ko talaga mag-gets. Ganto yung tono ko. Hindi ko na maintindihan. Ganyan. Ganon. Nagreklamo, baka naman sabihin nila, ano ba naman si ate, para lang sa 500. Masyado naman siya. Hoy, pero 500 yon, di ba? Magkano din yung papagawa ng makabalik man lang sa naging puhunan correct. mo. Kulang pa nga sa balik puhunan eh. Pero di ba, syempre yung bragging rights na nanalo yung anak mo, in-effortan mo, di ba? Ang point ko, hindi ko rin alam kung ano nangyari, pero nanalo. In fairness naman kasi, umiilaw siya. Yung may kasamang delikado na din kasi. Baka naman may ganung kasing superhero na hindi lang natin alam. Baka, hindi rin partner. Memorize ko silang lahat. So, Christmas tree talaga siya. Hindi siya superhero na naging Christmas tree, na nagtatransform into a Christmas tree. Hindi. Christmas tree talaga siya. Kasi naman, papasko na din eh. Diba? Hindi na natin, October 31. So, syempre, pa-Christmas, ganyan. Pero nanalo siya. Siya yung best in costume sa isang theme na superhero. Paki-explain! Hanggang ngayon yung nararamdaman ko, irita, nandito pa din. 2024 na, nandito pa rin irita ko. Hindi pa rin nakamove on. Hindi pa rin gagets ko yung mga hindi nakakamove on sa mga natatalo eh. Relate ako dyan, di ba? Pero, then again, anong gagawin natin? Di ba? Sabi nga nila, the judge's decision is always final, di ba? Correct. Pwede ka mag-contest, pwede ka magtanong. Actually, nagtanong naman din talaga ako, di ba? Bakit ganun? Pero, hindi ko rin maintindihan yung mga paliwanag nila. So, para hindi na lang ako mainis, kumain na lang ako ng kasaba. Ganun. Makabawi mo lang dito. Sabi na ako dito. Dadamihan ko yung kasaba. Isyaro na yan. Ganon. So, maaaring, baka kaya ka natalo kasi hindi ka sumunod sa theme. Baka ang theme ay Christmas, dumating kang retro. Ako yun. May performance ka ba mamaya? Wala. Sasayaw ka ba na? Wala. Isayaw sumunod ka. Sana yun. Isayaw sumunod. Sumayaw sumunod pala yun. DJ ka pa naman. Isayaw sumunod. Mali. DJ ka pa naman. Isayaw sumunod. Pil na pil mo pa. Medyo tanga ka din. Ano ba yan? Ano ba dapat? May post-nasal drip ka na. Isayaw sumunod ka pa. Sumayaw pala, hindi sayaw. Diba? May ganun eh. Parang, awitin mo at isusunod ko. Yan, ganyan. Baka ganon. Ang theme ay ganito, dumating ka na ganito. Oo naman, effort na effort ka. Ang ganda mo. Kaya lang wala ka sa tema. So kung merong criteria for judging, which is one of which is adherence to the theme, di ba? 0 ka na doon. Baka bigyan ka ng konting points, 1.11, di ba? Pero hindi ka kasi sa theme eh. Correct. Ganon. Yung pwede mong i-check din yun. Kasi baka may ganyan eh. May factors kasi, totoo yun sa lahat ng mga sumasali sa mga competition, importante na makita nyo yung criteria. Kasi baka mamaya nag-i-effort ka, wala doon sa criteria. Correct. Diba? Malay mo, 50% audience impact agad. Yan, yung team 5% lang. Tama. So, hindi ako susunod sa team. Diba? Kaya susunod ako sa team para makuha ko pa rin yung 5%. Pero, bibigyan ko na kagad ng suhol lahat ng audience. Yan, yung pagpasok mo pa lang, nagsisigawan na sila. Ganon. Anino mo pa lang, nagwawala na sila. Huy, so, 50% ka na kaagad, panalo ka na kaagad doon. Correct. Aalamin mo yun. Tama. Kung ano ka talaga, kung alam mo yun, kasi parang itong tambalanista natin ito, medyo career eh. Sabi niya, effort na effort. So, kung medyo kumakareer ka talaga, aalamin mo, ano ba yung mga possible na criteria for judging. Totoo yan.
Diba? Yung mga ganyan. Halimbawa, beauty pageant. Kung ano ang walang beauty, wag kang sasali. Kahit mag-effort ka, talo ka. Yun nga eh. Ayaw na lang namin sabihin sa'yo, pero ganun talaga. Kaya nga beauty contest, di ba? Ganun yun. So that's one way. Aalamin mo yung criteria for judging. At ito na lang din yung isipin mo. You have that spirit. Oo. And do not, importante correct, yun eh. do not let that spirit die. Yes. Maganda yan. Competitive ka, competent ka. Correct ka. Ikaw ang pag-asa ng mga organizer. Hanggat may mga tao nga nag-e-effort sa kumpanya, di ba? Nagpapatuloy ang Christmas party. Kasi kapag wala na nag-e-effort, para saan pa yan lahat? Totoo, di ba? isipin mo na lang, ikaw yung isa sa mga nagpapasaya ng Christmas party ninyo. So, ipagpatuloy mo lang yan. Wag kang Dapat secondary na lang yung papremyo. Unless yung papremyo talaga pang malakasang bundle-bundle. Diba? Sasamahan ka namin para magkapila. Basta may commission kami, malaki pa premyo eh. Gusto mo gawin mo na rin kaming props, diba? Daanan mo kami. Ikaw bahala, basta may commission kami. Ganon yun. Basta, and of course, bukod sa alamin yung criteria for judging, of course, dapat alam din natin sa mga sarili natin na it is a competition. So while we are always so positive that we will win it, na mananalo tayo, na sa atin na yun, 'di ba? Meron din pa rin talaga siyang posibilidad dahil contest siya at competition siya. May posibilidad din talaga ng pagkatalo. So dapat tanggapin natin yun na sa buhay, may nananalo, may natatalo. Sa buhay, merong panapanahon, 'di ba? Maaring panahon niya ngayon at hindi mo pa panahon. Ganon, 'di ba? Basta yun lang, wag itong pagkatalo na ito yung magiging dahilan kung bakit hindi ka nasasali ulit. Diba? It's all part of the game. Yung na matatalo ka kahit alam mo na nag-effort ka. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Maraming salamat sa pagtutok ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Ganon talaga. We win some. We lose some. Ganon. Ang isa sa mga hindi ko makakalimutan pagkatalo ko talaga, partner, yung nag-join ako na isang contest na ano siya, yung hindi na ako nag-enjoy sa party kasi sobrang, 'di ba, yung nakwento ko na to, yung may tabla akong suot sa magkabilang kamay. Tapos ang taas ng headdress ko, ang hirap ng kasuotan ko. Basta natatandaan ko noon rumampa ako, partner, jabar yung kilikili ko. Sobrang effort, feeling ko natalo ako dahil sa jabar eh. 'Di ba? So sobrang nakita nila yung ganda ng costume. Correct. Tapos pag gano'n. Ay, may jabar. Wag na. hindi niya nadala ng tama. 'Di ba? Hindi, pero yun talaga yung yung parang dalawa na lang kaming natira. Tas ako talaga yung may malaking costume. Yung kalaban ko, ang costume niya wali, yung parang nabili lang sa Shopee. Feeling ko lang pero baka mamahalin naman, di lang ako marunong. So anyways, so yun, ganun yung eksena, pero natalo pa rin ako. Natalo pa rin talaga ako. So, actually, kaya pala may judge na umuwing sugatan. May judge na merong tabla sa tagiliran. Nakakaloka. Natagiliran pala yung isang judge natagiliran doon. na yun. Simula nun, hindi na po ko inimbita. Charot. Di ba may mga... ginawa mo after? Wala na lang. Tinanggap ko na lang na ganun talaga na, inisip ko na next time, pwedeng kumompete pa rin ako, pero maaaring hindi na sa company na yon. Kasi ang naisip ko ay iba pala yung basis nila. Ang basis nila kung sino yung mas... Gets naman natin, di ba, minsan pinapanalo yung mga business partners, yung mga vendor partners, yung mga ganon. And I believe so na yung so luto, may lutuan. May ganong lutuan na di ba, total iba't ibang countries naman nire-represent. Macau, nagkalutong Macau. Nanalo si Macau, di ba? So parang simula noon, hindi naman sa nag-die down yung competitive spirit ko, pero inisip ko na lang na next time, alamin ko muna ano nga ba yung criteria. Totoo, kailangan malaman may ganun palang factor na na kailangan may pakinabang ako sa kumpanya as a partner. Kung hindi, wali din lang naman. Di wag na, 'di ba? Nakita ako nag-effort. Nakita ko yung mga ganyang klase na importante na yung ganyang klase ng pagtingin sa mga competition nung napanood ko yung video ng isang beauty contest. Merong isa doon kasi talaga na naligaw.
Okay, na parang... Siya yung nagreklamo. Every time nalalabas siya ng stage, talaga nagsisigawan yung mga tao sa kanya. So feeling siguro niya, siya talaga yung mananalo. Oo. May ganun audience impact. Mas every time nalalabas siya, every time na may gagawin siya sa stage, yung mga tao talaga naghihiyawan, nagpapalakpakan sa kanya. So ngayon, nung announcement ng mga winners, wala siya. Pero meron siyang special award. Okay, Darling of the Crowd, ganyan, yung crowd Darling favorite. of the Crowd, Miss Congeniality. Yan, ganyan. Yun yung special award, pero wala siya dun sa finalist. So nagreklamo siya, bakit wala? So, una, beauty contest siya. Correct. So, kung wala kang ganda, alam na. Yun ang sabi ng mga tao talaga, ate, tanggapin mo, wala kang ganda, hindi ka pasok doon sa main criteria nila na ganda. Parang katulad lang yan, partner, ng mga pinagtitripan na muse. Ganon yung diba? dating Yung na sa, talagang... sa classroom, parang, wag kang feeling pinagtitripan ka. Sa totoo lang, diba? Sorry. Yung gandang-ganda ka sa sarili, pero pinagtripan ka lang pala talaga. Kaya naghihiyawan yung mga tao. True. Masakit na katotohanan. Totoo, diba? Masakit na katotohanan yun, but it's really true. Yes. Ganun talaga. Totoo. So, ganun yun nangyari. So, medyo, tama naman yung sinasabi ng mga tao. Diba? Beauty contest kasi siya. So, malaking 50% kaagad yung beauty. Diba? May appeal ka, pero hindi ganun kalakihan yung percentage doon. So, hindi mo nakuha yung bulk ng criteria. Kaya hindi ka nanalo. Diba? So, dapat aalamin mo talaga yung criteria for judging. Another factor na pwede mong tingnan, ang bawat judge may iba't ibang klase ng pagtingin kahit may criteria for judging. Iba-iba yung POV nila eh. Yes. What may seem beautiful to one is not beautiful for another. Yes. Although meron talagang sa totoo lang nagsistand out. Oo, meron yun. talaga eh na parang agree lahat ng judges pero iba-iba. Correct. Iba-iba talaga sila ng POV. Ng POV. Halimbawa, sa isang contest din, may gandang-ganda tayo mga Pinoy kapag lumabas ay maputi. Diba? Yung kinis ng legs, napaka-flawless. Diba? Although nagagandahan din tayo sa mga black, pero aminin natin, may discrepancy sila. Totoo. Diba? So ganun yung pagtingin ng mga judges. Kahit sabihin na ikaw yung lumabas na pinakamaganda, pinakamakinis yung legs, pero sa mata ng judge, ang mas maganda sa kanya yung morena. Yan. Diba? Ganun yun. May ganun. Another example dito sa Aliwan Fiesta. Diba? Kung yung mga naglalaban-laban po dito, cream of the crop na sila. Correct. Sila yung pinakamagaganda sa kanilang lugar. Yes, sila na yung nag-effort sa madaling salita, pinakamagaling sa kanilang lugar, pero nung pinagsama-sama, marami palang mas magagaling sa kanila. Yes. Ganun yun. Pero lahat sila nag-effort. Totoo. Diba? Ganun yun. So don't feel bad. Ganun talaga. It's all part of the competition. It's part of it. Yes. Kasama po talaga yung mga ganyang mga pagkatalo, kasama talaga yan. Oo. As in. Sa school, ganun din. Diba? Minsan, i-expect mo perfect yung academics mo. Lahat ng quiz mo, perfect attendance ka. Pero bakit hindi ikaw yung naging valedictorian? Yan. Diba? Kasi may ibang factor na tinginan. Kahit alam mo sarili mong, effort naman ako Tingnan mo, perfect lahat ng grades ko. Pero bakit hindi ikaw yung naging valedictorian? Diba? Diba? Kasi may mas angat pa sa'yo. Meron. Pare-pareho kayo perfect score. Correct ka. Maaaring kaya siya, may totoo yan dun sa, yung sa bakit pinili yung valedictorian versus another. Pwedeng ang score ay tama ka, partner, pare-parehas, pero may isa pang criteria which is hindi ka lang dapat academically excellent. Dapat meron ka ring dumili ka rin ng tosino kasi. Yan, diba? Bili-bili din pag may time. Budgetan mo yan. Yung mga tosino longganisang binebenta, bilhin mo rin. Oo. Hindi, diba? baka yung puro mga Sinirox, bilhin mo. Correct, ganyan. Baka puro ka aral, wala kang PR. Kasama sa PR yung tosino. Totoo. Ganon. Totoo, yun yung nag-establish ka ng magandang relationship with your teacher. Kasi Mahalaga posible yun. nakakuha ka ng matas na score pero balasubas kang sumagot. Correct. 'Di ba? Or may meron kang hindi magandang record sa guidance. 'Di ba? May ganun, totoo. O di naman kaya, parang almost okay ka talaga sa lahat pero wala kang extracurricular, academics ka lang. So, sa school na yan, mahalaga ang holistic. Yes. Hindi lang academic, kundi pati extracurricular. Yung mga ganun. So, may mga criteria. But bottomless. Kaya inom to. Kaka-retro mo kasi. Bottomless. Excited ka na sa Christmas party. 3 araw na kasi umiinom. Mamaya bottomless tayo.
Ilang araw na ako Ang umiinom. bottomless. Bottomless kaya yung drinks mamaya. 3 araw na ako umiinom, nakakaloka. Ano ba yun? Pero in fairness, natutuwa ako sa aking body. Thank you, Lord. Talagang sinusustain mo ko for so many days na may inom, may pagsigaw, may hosting, may puyat, diba? But still remaining, still remaining, alive and kicking, bottomless. The bottom line is, alamin ang criteria kung talagang kumakarir ka sa competition, pero bottom line also is, tanggapin na it is a competition and it's not all about you. Hindi lang ikaw yan. Laging may mas magaling laging may mas maganda, laging mas may matalino, ganon. Habang lumilipas ang araw, hindi ikaw laging pinakamagaling. May lalabas at lalabas dyan. Meron. Hindi, not just in that particular, that Instance. specific situation or instance. But in life. Diba? In life. Habang lumilipas ang oras o lumilipas ang panahon, may lalabas at lalabas na magaling sa atin. And the faster you absorb that piece of information, diba? That realization, the easier for you to accept yung mga bagay-bagay. Diba? Sabi niya, si Teacher Eric Baladad, sabi niya, tama po kayo na pakinggan ng katawan. Nakalive ako for 5 working days dahil sa muscle pain, need ng full rest habang kayo ang nasa background. Thank you. Yan. Sabi ni Marvin John, this is true also. Hindi lang ikaw ang competitive in life. 'Di ba? Tama din 'yun, partner. Feeling mo ikaw lang yung makompete, hindi May mga iba sa una tahimik lang. Tahimik lang sila sa umpisa. Correct. Yan. Ryan Digia says, part of joining a contest as well is taking the risk of losing. Mas okay na yung sumali at natalo kaysa not joining at all and wondering kung mananalo ka. Yes. Yan yung yan yung lesson na trinay ko in-impart sa anak ko kagabi. So, syempre, pinapaniwala ko pa rin siya sa Tooth Fairy, si Princess. Kahit laki-laki na niya. Laki-laki na niya. So, yung Tooth Fairy, ay may natanggal siyang ngipin. Tapos, pinakita niya sa akin. Tapos sabi ko, the Tooth Fairy might drop by to get your tooth. Tapos sabi niya sa akin, is the Tooth Fairy real? I don't know. Maybe I'm big. Sabi ko, but, you won't lose, and ang hirap kausap na Princess. Daming English. Sabi ko sa kanya, ganito, wala namang matatalo sa'yo pag nilagay mo yun sa ilalim ng unan mo. The only thing that you will lose is nothing actually. Sabi ko sa kanya, you have everything to gain and nothing to lose. Sabi niya, what does that mean? Meaning, maglalagay ka lang ng note sa ilalim ng unan mo at nung ngipin, anong nawala sa'yo? Wala namang nawala sa iyo Nawala sa iyo yung hope siguro, ganon. Pero you have everything to gain. Pagising niya, partner, wala na yung ipin, may 50 pesos. Ang gulat ni bakla. Diba? So, ganun pala lagi. Hindi, Next time mag-uwi na, milalagay ako na mas malaking note para 500 pesos ganyan. Na. Hindi, pero ganon, diba? Parang, yun yung gusto nating sabihin at gusto sabihin ng tambalanisa natin na mas okay na yung ni-risk mo, 'di ba? Kaysa hindi ka nag-effort at all. So yun yung sinasabi ko sa anak ko, at least you tried. Hindi mo naman malalaman hangga't hindi mo sinusubukan. Tama. 'Di ba? Ganun sa buhay. Ganun ang life. Try and try. Yes. Daryl Cagunya says, shoutout naman sa amin dito si Jill Cagunya and Francis Lee watching from Auckland, New Zealand. Hello. Congratulations to Pampanga Giant Lanterns sa MPBL National Champion 2023. Yan. Happy Tuesday, Idol DJ Nicole and DJ Chris. Nakikinig si Hector Loha. Ayan. Sabi ng isa nating tambalinisa si Remenas, ako din 3 araw ng lasing. Hindi naman ako 3 araw lasing. 3 araw na akong umiinom sunod-sunod. Hello kay Glenda Ragador. How's the new baby? Ako sana yung picture nila. Malaki na pala. 7 years old na pala. Oo, nung niliwal niya 7 na. 7.5 nga na ngayon Cute ng baby ninyo. Congratulations. Glenda and Bert. Congrats. Si Boss Jamie nakatutok, back to work. Sabi niya, your family is very nice. It was really fun 2 days with them. Happy din yung family ko with you, Boss Jamie. Ano nga niluto ni Boss Jamie sa kanila? Biik salmon. Biik? Oo, biik. Biik salmon. Fish na pork, ganyan.
Si Jonna Paul Balatbat ay since high school daw na pinapakinggan tayo hanggang ngayon tayo pa rin. Thank you very much. Ganda po ng necklace nyo. Ay, thank you. Mayat de la Rosa Fine Jewelry yan. Salamat. Available po yan. Magandang gift this Christmas season. Yes. Dun sa mga hindi pa tapos sa Christmas shopping, go na to the nearest Mayat de la Rosa Fine Jewelry sa inyong lugar. Pwede po ba magpadala ng Christmas alay? Candles and room sprays po ulit. Galing kay Christopher Allen Banaag. Go G! Go G! Paubos na yung mga pakandila. Ano na sila. Natunaw na sila. Kasi syempre ginagamit, di ba? Shoutout naman po dito sa Kesban, Kalasyaw, Pangasinan. Galing kay Jerome Victor Tablega Mayrong. Uy, sarap naman ang puto kalasyaw. Ang sarap nun, no? Alam mo yung pagkakaiba na sa puto bumbong, tsaka sa puto seko. puto seko, tsaka sa puto binyan. Oo. Pero ang sarap ng puto kalasyaw. Yun yung maliliit, di ba? Tas, leche puto, may leche puto din eh. Basta ako favorite ko yung puto kalasyaw eh. Yung parang, basta pag pumunta kami ng Papangasinan, yun, yung tama. Pamanawag, yan, yung ganyan. Sa may Katipunan meron, di ba kailan lumayo? Sa may Katipunan meron. Sunod-sunod yan. Parte kaya kung kumain yan ng mga 15 sa isang sa isang subuan. Chubby Bunny. 15. Yung 15 pieces na sunod-sunod, nauubos ko yung isang pack. Ganyan. Ibig sabihin ganun sila kasarap. So, ibig sabihin, magpapadalit ito ngayon anong pangalan ulit? Hindi, iba to eh. Shout-out lang natin eh. Kala ko magpapadala ka eh. Oh, di ba? Shout-out lang natin. Pero kung magpapadala ka, why not? At least may nasuggest na. Correct, di ba? Puto kalasyaw, masarap tikman ngayon. Sarap yan. Kailan madadaan si Rogelio Pagdanganan Clara Jr.? Oo. Kahit taga Bulacan siya, puto kalasyaw yung request. Effort. Nagutos ng palihim. Nagutos, di ba? Palautos lang. Nakakatuwa naman, oh. Ayan. O siya, yun na muna. Laters tayo again. Para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Yes. See you laters. Bye.